Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Yan, meron na naman po tayong pag-uusapan. Ibabahagi ko lamang po sa inyo itong usapin na ito, lalong-lalo sa mga kababaihan dyan. Yung mga babae na kahabol-habol, yung kagalang-galang, at yung mga matitinong mga babae na talagang ah, hindi mo siya pwedeng ipagpalit sa kanyang katangian na iyon. May mga babae talaga na dependents na umaasa lang sa mga asawa nila. Yung hindi sila nabubuhay na wala ang kanilang mga asawa. Mga selosa at umaasa lang talaga sa kanilang mga asawa. Yung hindi umiikot ang mundo nila na hindi kasama yung kanilang asawa, yung partners nila na lalaki. Naging depende na lang sila kung ano yung sabihin ng lalaki, yun na lang. Nagiging sunod-sunuran sila dahil yung kanilang mindset ay nakapokus na lang doon sa lalaki na kanilang pinakasalan. Yung naging losyang na sila sa pag-aalaga ng bata at saka yung paninilbihan sa kanilang mga asawa, naging martir na lang sila kahit na anong gawin ng lalaki, mambabae, okay lang sa kanila dahil yun nga natatakot silang hiwalayan ng lalaki, yung sinasabi nilang martir, 'di ba? So, itong topic na ito ay napaka-importante lalong-lalo sa mga kababaihan diyan. Huwag po tayong mag-focus sa gano'n na ugali dahil tayo'y magiging kawawa. Dahil, ah, pinokus mo na lang yung buhay mo sa lalaking minahal mo at hindi ka na nangarap para sa sarili mo. So, guys, diyan sa mga kababaihan, panoorin niyo po ito. Baka meron po kayong ah, malaman, matutunan dito sa topic natin na ito. Ayan, keep watching po. So, mga babae diyan na nanonood, ito yung unang pag-uusapan natin, yung abundance mindset. Yan, ipapaliwanag po natin yan. So, sa mga kababaihan, mas importante ano na to, kailangan meron kang abundance mindset, 'di ba? Ang ibig sabihin nito, dapat marami kang option. Kapag iniwan ka, ay hindi mahalaga para sa'yo. Yung mindset mo, yung parang let it be na lang, kung ano yung meron, ganun na. At saka, ang una sa lahat, hindi ka maapektuhan dahil hindi yun ang mga priority mo, which is yung relasyon, pagmamahalan, kundi yung pinapriority mo, yung sarili mo, 'di ba? Kung paano ka aasenso, kung paano uunlad ang buhay mo, at kung paano mo matulungan yung pamilya mo o yung sarili mo, 'di ba? So ganun 'yun. Hindi 'yun sa lalaki. Hindi ka sumasandal sa kanya kasi hindi mo priority 'yun, yung relasyon ninyo, eh, 'di ba? Kung nandiyan siya, okay. Kung aalis siya, iiwan ka, okay pa rin sa'yo, 'di ba? Kasi ikaw ay handa. Kung ano yung meron o wala, handa ka. Kung aalis man siya, okay lang. Kasi meron kang pagkakaaliwan, 'di ba? Dito, marami kang option. Ang ibig sabihin is mas mahalaga pa kaysa sa lalaking yon, walang kwenta, na basura naman pala, hindi marunong magmahal at mag-priority sa'yo, hindi ka ginagalang, 'di ba? So, ganun ang gawin mo na kailangan na napaka-importanting bagay, yung abundance mindset, 'di ba?
So, yun po yung kailangan ninyo na isaisip. At ito pa guys yung independent. Ito'y napaka-importante din na bagay. So, kailangan independent kayo. Hindi kayo dependent sa lalaki. Hindi kayo nakadepende sa relasyon ninyo na puro relasyon na lang yung nasa isipan ninyo. Kung paano kanya mamahalin, 'di ba? Kung paano hindi siya lalayo sa'yo, ginagawa mo na lahat kahit na magmartir ka, 'di ba? So, puro gano'n ang iniisip mo. Kasi lalong-lalo na sa lahat na matatakot na mawala siya dahil nga inaasahan mo siya, 'di ba? Dahil doon sa pera, wala kang maibigay sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, 'di ba? Wala kang kasama na maghanap buhay na wala siya, 'di ba? So, walang-wala yung buhay mo kapag wala siya. So, ganun yun kung dependent ka, 'di ba? So, ganun ang mindset mo, walang mangyayari sa'yo. Dapat sanayin mo na yung sarili mo na maging independent. Ang ibig sabihin dito, huwag na huwag kang sumandal sa kanya. Lalong-lalo na sa source of income niya. 'Di ba? Hindi ka makakain, hindi ka makapagtrabaho, 'di ba? Kung wala siya. So, kinatrato ka na gano'n na para kang walang kwenta sa kanya, lahat na lang sasabihin niya sa'yo, pagmamatratuhin ka niya, 'di ba? Sasaktan ka niya. Ang hirap po niyong guys, 'di ba? Yung lalaki na walang respeto sa'yo. So, ang problema hindi ka makakaalis sa kanya dahil mahal mo siya, pinagtitiisan mo siya, martir ka, 'di ba? Masasakripisyo mo yung sarili mo, 'di ba? Dahil yun sa ugali mo, malolosyang ka, tatanda ka, papangit ka, 'di ba? So, pagtitiyagaan mo lang siya. So, okay lang sa'yo. Kapag ganun ang sarili mo, hindi mo maipo-focus yung sarili mo, hindi ka magpo-forward. Hindi mo makamit yung kalagayahan mo kasi hindi ka makakalabas doon. Hindi ka makaalis sa kanya dahil mahal na mahal mo siya. Talagang lahat ginagawa mo para mapasaya siya. Martir ka nga, di ba? So, napaka-importanteng bagay na maghanap ka ng sarili mong source of income. Kailangan kung meron kang pagkakakitaan, meron ka dapat na pera na mahuhugot na galing sa pinaghirapan mo. Hindi galing sa partner mo o sa lalaki na doon ka umaasa, 'di ba? So, yung ano mo, kailangan meron ka rin maiambag din sa kanya, 'di ba? Makapag-share ka sa kanya. Wala siyang maisusumbat sa iyo pagdating ng araw. So, gano'n ang gawin mo. Napaka-importante na bagay na ito na maging independent ka sa sarili mo. Kasi kung independent na babae ka, 'di ba? Is hahantong at hahantong ka sa pagiging malakas na babae. Palaban at talagang habol-habulin ka ng asawa mo talaga at mamahalin ka ng gusto dahil hindi ka umaasa sa kanya. Pero kapag ikaw ay ganun nga ang sinasabi ko sa una na umaasa ka, tamad ka, at inaasa mo na lahat ng mga ah, ginagawa mo, nagiging depende ka na lang sa kanya. Kasi sa mga kalalakihan, gusto rin yung meron ding katuwang kaya nga ang nag-asawa siya para magtulungan kayo, hindi yung aasa ka na lang sa kanya, lalo na siya lang ang nagtatrabaho. Ngayon po, sa panahon po na ngayon, kailangan maging ano kayo, parehas po kayong kumikita at nagtutulungan, 'di ba?
Kailangan na kapag, ikaw may alam, kumilos ka. Kung meron kang alam na halimbawa, ayan may business na simple, magluto ka, magtinda ka, at least meron kayong pagkakakitaan at meron kayong source of income. Hindi yung aasa ka na lang sa kanya at irereklamo mo kulang, hindi sapat ang kanyang binibigay, dinadakdakan mo hanggang sa magsawa sa'yo yung lalaki. Dahil sasabihin sa'yo, anong ginagawa mo dyan? Maghapon ka lang dyan nakatayaya, kung saan-saan ka, yan, nagsususugal ka dyan, tapos bibigay sa yung sahod niya, magrereklamo ka, ikaw lang naman dyan na nakikita na nakatayaya lang maghapon, tapos nagsususugal ka dyan. Marami po mga babae na ganyan na hindi lang po lalaki ang mga ganyan na pag-uugali. Kaya yung iba naghihiwalay dahil sa mga ugali ng mga babae na yan. So, continue lang po natin itong usapin na 'to para sa mga kababaihan diyan na para alam ninyo kung ano yung mga kahabol-habol na mga babae na karapat-dapat na, mahalin at, talagang hahabulin mo siya at mamahalin, 'di ba? Huwag kang maging, ah, dependent sa lalaki. Kailangan maging independent ka rin, 'di ba? So, sinasabi ko po sa inyo napakaimportanteng bagay na ito. Was na independent ka rin sa sarili mo, yung napapaghandaan mo lahat-lahat, 'di ba? Hindi ka masasaktan ng sobra-sobra kapag iniwan ka ng partner mo. Kasi hindi mo inubos ang oras mo sa kanya, 'di ba? Sinanay mo yung sarili mo na kahit na wala siya, kaya mong mabuhay. So, the more na hindi ka masasaktan kasi yun nga, marami rin mga nangyayari na ganyan na ang mga kababaihan na sa sobrang, sakit ng paghihiwalay nila dahil nga, naging dependent ka sa kanya, lahat ng mga kilos at mga ano mo, isinakripisyo mo sa kanya. Tapos kapag nagkahiwalay kayo, 'di ba, ang sakit-sakit. Kaya kailangan isanay mo yung sarili mo na maging independent. Gawin mo yung mga, kaya mong gawin na pagdating ng araw ay handa ka, hindi yung aasa ka na lang sa kanya na lahat ng kita niya ay doon ka umaasa. Kailangan ikaw kumilos din para pagdating ng panahon na, dumating, wag naman sana po yung magkahiwalay kayo, at least handa ka at naging, ano ka sa sarili mo, independent ka, hindi ka umasa sa kanya at kaya mong mabuhay at kapag meron kang alam na, pagkakitaan, gawin mo, umpisahan mo na, 'di ba? Para in the time na yun nga, yung iba nagkakahiwalay na walang alam ang babae dahil umaasa na lang sa lalaki. Tapos kapag hiniwalayan ay masakit sa kanya dahil wala na siyang, ah, makukuha o maibibigay sa kanilang pamilya at talagang pinaglalaban niya yung karapatan niya bilang asawa. Opo, may karapatan kayo bilang asawa, pero masakit po na hiwalayan ka na wala kang alam, na umasa ka lang sa kanya. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na maging independent sa sarili ninyo. Gumawa kayo ng paraan para sa source of income at makatulong din po sa partner ninyo. Yun po. So, yun nga napakahirap, gawin yun yung maging ano nga sinasabi ko na maging independent. Pero kapag, nasanay ka at, alam mong taktika ng buhay mo, 'di ba? Mas madali gawin yun o hindi ka masasaktan ng gaano kapag hiniwalayan ka niya. Kapag ang sarili mo sinanay mo na, 'di ba? Kumbaga, pinaghandaan mo. Kung meron mang mangyari na masama sa inyong relasyon o magkahiwalay kayo, ay kayang-kaya mo na, 'di ba? Kasi sinanay mo na 'yung sarili mo. So, gano'n 'yun. So, isa pa, hindi malandi. Yes. Isa rin 'yun sa, nagpapakita ng ikaw ay malakas na babae. Na kung ikaw ay mismo na babae na malandi, 'di ba? Kasi hindi ka rin na matatawag na malakas na babae o kahabol-habol kung ikaw ay malandi. Yes. Kasi nga, kagaya ng mga sinabi ko, yung babae na malakas at, kahabol-habol is napa-focus lagi sa sarili niya, which is nandoon siya sa purpose niya.
kung ano yung direksyon niya, kung ano yung gusto niya, kung ano ang gusto niyang makamit sa buhay. Kung paano siya uunlad at paano siya aasenso, 'di ba? Hindi puro kalandian lang. Kasi maraming mga babae diyan na puro paganda lang, puro socialite ang alam, puro gastos, 'di ba? Kailangan sa sarili natin, ang utak natin kung papaano kumita at kung papaano tumulong sa asawa. Hindi yung aasa ka na lang sa kanya at lahat ng kita niya, lahat ng ginagawa mo sa sarili mo, yung maglalabas ka, magpapaganda ka at ang mga anak mo napapabayaan mo, ikaw na nagpapaganda ka, ang tamad-tamad mo, tapos ah, yang sarili mo iniisip mo lang kundi magpaganda at yun nga at yung ano bang matatawag mo dun guys? Bakit nagpapaganda ka pa ng husto at yung kinikita mo ginagastos mo para yung sa iyong luho. May asawa ka na dapat kahit simple lang, wag mo nang gastusin yung mga gano'n na kinikita niya sa iyong mga luho, sa iyong mga kokorotse. So, ayaw din namin yung gano'n na yung kinikita namin o yung ano, ginagastos niyo lang sa sarili niyo tapos ayun nga, anong matatawag doon, kalandian po yun. Hindi po yung sinasabi ko na as in malandi na yung maharot sa sarili. May mga pagkakataon na gano'n na kapag ikaw nga ay nagpaganda, maraming matutokso sa'yo, gumaganda ka, kesyo yun nga. So, directly, yun po yung masyado kayong malandi sa sarili ninyo. Wag gano'n po. Kung yun nga ay puro kalandi sa sarili mo, paano ka matatawag na ayun nga yung kahabol-habol o yung malakas na babae, 'di ba? Kasi yun nga inuuna mo yung sarili mo o yung iba nakikipagrelasyon sa ibang lalaki na makipaglandian. Tapos, um, yung asawa mo ayan nagpapakasakit, ikaw naman yung kung ano-ano yung ginagawa mo sa sarili mo. Maraming mga ganyan na ya two-timer, may asawa na, eh, nakikipaglandian pa sa ibang lalaki. Hindi ko po linalahat, may mga matitong babae at meron pong 'yan nga, mga flirting na mga babae na may asawa na kung ano-ano pa ang ginagawa sa sarili kaya ayun ang kanilang pagkakahiwalayan. So guys, iwasan niyo po ito yung maglalandi sa lalaki. Una sa lahat, babae ka. Pangit sa imahe ng babae na ikaw ay malandi. Kasi nga hindi ka habulin-habulin ng lalaki kung ikaw mismo ay malandi, 'di ba? Kahit ako, kapag malandi ang isang babae, kahit gaano pa 'yang kaganda, kung gaano 'yang ka-sexy, kung malandi ka puwede. Isa lang ang papasok sa isip ko guys, 'di ba? Puwede kong matikman ito, pero seryosohin naku po. Ibabasura ko yung babae na yun. Kasi nga hindi siya kahabol-habol, 'di ba? Hindi siya yung babae na kagalang-galang, which is mga value, low woman ito, 'di ba? So, gano'n ang gawin ninyo, iwasan yung pagiging pagkamalandi. Kasi walang idudulot sa sarili ninyo, hindi ka rin uunlad sa mga estilo na ito, 'yon. So, ito pa yung loyal. Loyal, yes, isa ito yung pinakamagandang, kaugalian sa mga babae yung isang loyal, tapat sa asawa. Dapat maging loyal kayo, 'di ba? So, sa mga babae, kung hindi ka loyal at, wala kang kakontentuhan, hindi ka loyal, yes, malandi ka, hindi ka rin matatawag na kagalang-galang, 'di ba? Pangit rin sa babae na malandi ka, hindi ka loyal, which is nakakasira sa imahe ng mga kababaihan. So, isa ito na kailangan na gawin ninyo sa inyong partner, yung maging tapat tayo, maging loyal tayo, 'di ba? So, ito pa guys, yung kailangan yung pinagpaguran ng
asawa ninyo yung kita, yung source of income, 'di ba? So, maging ano tayo, independent din na magtulungan tayo sa bawat isa para habulin ka rin ng asawa mo at mahalin ka niya, na iisipin niya na ang babae ay napakasipag niya, matino siya at talagang, tinutulungan ka niya at talagang mamahalin ka niya ng husto kapag gano'n ang ginawa mo, guys. Believe me, kasi maraming mga babae na ganyan na, yang iba tamad, hindi tinutulungan ng asawa kundi umiyata, magsugal. So, parang ang lalaki kahit na anong trabaho niya nawawalan ng gana na sa'yo kasi yun nga ang ugali mo. Kailangan ang babae, ang pinagpaguran ng lalaki kailangan itatabi niya at, ilagay niya sa ayos yung paggastos niya ng ibinibigay ng asawa. Kailangan gano'n ang gawin ninyo, guys. Kailangan sa babae yung pina-priority niya yung source ng income ng kanyang asawa. Yung kailangan maging business-minded din tayo. Eh, kung, iba naman na hindi business-minded, puro luho na lang ang ginagawa niya, so paano tayo aasenso? Hindi natin matutulungan ang ating partner at hindi hindi kayo maging success in life dahil nga gano'n ang ginagawa ninyo, puro luho, puro gastos, 'di ba? Puro kalandian at, mga karyote, mga sa inaano niyo sa inyong, sarili. So, ang gawin niyo lang maging simple lang, yung mga pinagkakitaan ninyo itabi ninyo at para masiyahan din yung asawa ninyo na kahit na pagod siya at least meron siyang nakikita sa mga pinagpapaguran niya, guys, 'di ba? Hindi yung gano'n na kailangan maging, ano tayo sa sarili natin. Hindi yung puro iniisip natin yung puro kalandian, yung relasyon, 'di ba? Yung paghahabol sa lalaki na akala mo namatayan, na akala mo iisa lang ang lalaki sa buhay. Kailangan maging priority din natin yung sarili natin para in case na yun nga, iwan tayo ng lalaki na yan na maging, ah independent tayo sa sarili natin at, kumilos tayo. Gumawa tayo ng paraan para umasenso tayo at, para, magawa natin ang lahat ng ating mga pangarap, hindi yung aasa ka na lang sa kanya. Na pagdating ng araw na iiwan ka, iiyak-iyak ka, halos magpakamatay ka. No way, 'wag niyo pong gawin 'yun. Ang gawin ninyo seryosohin ninyo yung buhay niyo, maghanap buhay kayo, magsipag kayo, kung meron kayong mga business na alam na yan gawin ninyo para meron kayong source of income at, kapag iniwan kayo ay malakas ang loob ninyo, hindi na masakit sa inyo, at least handa kayo, hindi yung wala kang kaalam-alam sa buhay kundi umasa sa kanya. So, kaya nga yun nga halos na ang buhay mo akala mo namatayan ka dahil nga sa gano'n ang utak ninyo. So, yan po yung kailangan ninyong gawin na yan nga, binlags ko 'to lalo sa mga kababaihan na ganyan ang mga ugali. So, yun nga na kailangan maging independent tayo. In case na iwanan tayo ay meron tayong paghuhugutan ng source of income at hindi tayo mahihirapan sa sarili natin at kaya natin tumayo, 'di ba? So, ayan guys, sana nagugustuhan ninyo itong topic na ito. Ayan, napakahaba na po ng ating, video. At least merong nalinawagan kayo sa mga kababaihan diyan na yun nga, yung kailangan sa sarili natin, gawin natin yung kahabol-habol tayo, kagalang-galang, masipag at, mapagkakatiwalaan ng mga lalaki. So, ayan guys, kailangan ninyong mapaghandaan yung relasyon ninyo kung sakaling magkahiwalay kayo, 'di ba? Kung iiwan ka niya, at least may pinaghuhugutan ka ng pera o income, may sarili kang source of income. So gano'n, nagiging gano'n ka na umaasa sa kanya, 'di ba? Is dahil yung, gano'n ang priority mo, yung sinasabi ko sa inyo, yung gina-grind niyo, yung purpose mo sa buhay, 'di ba? So gano'n, maging business-minded ka. Unahin ang mga pinagkakakitaan, hindi puro utang. Naku, wala ka namang source of income, puro utang ka pa, 'di ba mas mahirap 'yun. So 'yun, at, kung paano natin at isa pa, hindi yung isang selosa, 'di ba? Isa rin ito.
para maging matapang ka rin sa sarili mo. Isa pa, 'di ba, yung masyadong selosa. Tanggalin niyo 'yan, guys. So, yung kailangan yung ikaw may abundance mindset ka rin, 'di ba? Kung hindi mo siya nagugustuhan o anong paman, bahala ka, itchapera ka, 'di ba? Walang problema. So, layuan mo ko, 'di ba? Huwag ka na magpakita o bumalik pa sa akin, yung gano'n sasabihin ng mga lalaki kasi, hindi ka selosa, eh. Kasi kapag selosa ka na, minsan kasi nakakairita yung mga ganyan na mga babae, 'di ba? Alam mo yung worth mo sa sarili mo na alam mo kasi na meron ka sa sarili mo, which is confident ka, 'di ba? Na meron kang patutunguhan. Yes, kilalang-kilala mo yung sarili mo na siguradong magiging successful ka someday. So gano'n nga, kapag yun nga, napaghandaan mo yung sarili mo, maging independent ka, kahit iwan ka ng lalaki diyan o yung lalaki makipagkabit siya diyan, mas kumpiyansa ka na kahit na mawala siya ay siguradong hindi ka madadapa. Gano'n, kahit mambabae pa siya, ikaw mismo sa sarili mo, yung worth mo sa sarili mo, wag na wag kang magselos o hindi ka, aano sa sarili mo kasi nga yung sarili mo hinahanda mo, naging business minded ka, yung utak mo, lahat ng mga kilos mo andiyan naka-prepared, wala ka ng 'wag mo ng paanahunin yung sarili mo diyan sa relasyon na yun. Basta't yun nga yung sinasabi ko sa'yo, iwasan niyo yung selos na yan dahil ang selos na yan ay nakakasama din sa atin yan. Isa rin hiwalayan ng mga mag-asawa. So, kung ikaw may tiwala ka sa sarili mo, huwag kang, gano'n ugaliin kasi hindi maganda po yun. So, yun nga meron kang kumpiyansa sa sarili mo, hindi ka nai-insecurities, kaya mo at gawin ang lahat ng mga ginagawa rin ng iba. So, maging proud tayo sa sarili natin. Pakita natin sa lalaki na, hindi ka kawalan, 'di ba? Na mawala siya at least kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Yun ang dapat gawin ninyo. 'Di ba? Ang ganda-ganda nitong usapan na 'to at sana meron po kayong, kapulutan dito sa sinasabi ko lalo sa mga kababaihan na malalakas diyan, palaban at, kahit na wala yung mga kanilang mga asawa ay, nagagawa nilang, pagpunan ng kanilang pamilya, matulungan. Hindi yung yun nga nasabi ko na puro kalandian, puro, socialite ang mga ginagawa niya sa buhay niya. At, puro yung pagsusugal, tamad, umaasa lang sa kita ng lalaki. So, yun ang kailangan gawin natin sa panahon ngayon na maging independent tayo sa sarili lalo na sa buhay natin ngayon. Huwag tayong umasa sa source of income ng lalaki para hindi tayo masumbatan o masabihan na gano'n, tamad ka, wala kang alam sa buhay. So, 'di ba napakasakit sa mga babae na pagsabihan ka na wala kang ginagawa kundi yun nga, yung iba naman kasi gano'n na yung ginagawa nila, eh, nakikita rin natin na yun nga, puro kalandian, puro karyote sa sarili, tapos sugal o ano pa man, tapos uuwi at, darating ang asawa, pagod, hindi pagluluto. So, maraming ganyan na mga pangyayari na nagpagkakahiwalay ng mag-asawa dahil sa ugali ng mga babae. So, guys, ayan, maraming maraming pong salamat sa panonood at sana nag-enjoy po kayo sa binahagi ko po ngayon na usapin. At sana huwag niyo po kalilimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po! Enjoy watching po.